Hey guys, so mag-upload naman tayo ngayon ng new item product sa Shopee. So punta tayo sa My Shop, then add new product, click nyo, and then photos. Gumawa na ako ng album kanina para inipon ka na yung mga pictures na kailangan natin para sa tutorial na to para mas mabilis. So pili kayo ng pang profile pic muna na item. So, check. So, since mas malaki siya, i-shrink natin ng konti. Paliitin natin. Hindi naman na kailangan i-crop. Pwede naman siyang paliitin. So, check. Then, sa baba, may mga color choices kung gusto niya siyang i-edit. Pero for me kasi, mas gusto ko yung original color. So, in case siguro na gusto niyo i-edit, pwede naman. Meron din siyang, pwede mo din siyang i-crop or i-brighten. So, nasa sa inyo na yun. Pero for me, okay na yung pictures ko. So, hindi ko na siya gagalawin. Ayan. Mag-add photos tayo para may actual photo na makita si buyer sa page natin. So, may mga kinuna na ako na actual picture ng mismong coffee. So, upload natin. Ayan. So, sa product name naman, lagay nyo lang yung product name. And then, sa akin kasi, nilagay ko yung pinaka-main na nagagawa ng kape para mas catchy siya sa paningin ng buyer. So, mas maganda para makita sa search bar agad na slimming and whitening siya. For the description, gumawa na din ako kanina ng nag-type na ako and then kinopy-paste ko na lang para mas mabilis sa tutorial natin. So, indicate mo lang dun yung mga benefits na makukuha nila dun sa kape. Para pag nabasa ni buyer, alam na agad niya. And then, pili ka ng category kung saan nakabilang yung item na in-upload mo. Sunod naman is yung brand name. Sa search bar, hanapin mo lang yung brand name ng product and then piliin mo lang. In case na wala sa pamimilian, mag no brand ka na lang. And then indicate mo yung expiry date. So, depende sa product nyo kung kailan yung expiry. So, para alam ni buyer, tsaka kailangan siya, hindi siya ma-upload if incomplete yung details nyo. Sunod is price, lagay nyo yung price ng item. And then, kung ilang stock yung meron kayo na on hand. Sa variation, hindi siya applicable sa product natin kasi wala naman siyang ibang flavor or wala naman siyang ibang size. Sa weight, ang ilalagay ko is 1.5 kilo since tatlo lang ang kasya sa Ninja Van pouch. Maximum kasi sa Ninja Van is 5 kilos. So, para hindi maka-order si client ng more than 3, ilalagay natin 1.5 lang. So, new naman yung condition niya since hindi naman siya second hand or used. Sa wholesale, pwede kayo maglagay ng minimum and then kung magkano yung gusto ibenta. For this one, hindi muna ako maglalagay ng wholesale. Sa packaging size, ito in case na mas malaki yung box nyo at hindi siya kasya sa Ninja Van pouch, pwede kayo maglagay dito ng size, yung actual size ng packaging ng product nyo in cm. Ito isa-setup lang natin na Ninja Van yung courier natin since hindi pa ako gumagamit ng Shopee Express now. Sa pre-order naman, ito, pag hindi available sa inyo yung product at kinukuha nyo pa sa supplier, pwede nyo iset na 7 days na pre-order kasi minimum siya ay 7 days pag nilagay nyo na pre-order. Pero pag hindi naman siya pre-order,
in 2 days kasi dapat i-ship nyo siya agad. Kasi mape-penalize kayo pag late. So, if wala sa inyo yung item, pwede nyo i-on yung pre-order na option. Since nasa akin naman yung mga kape, hindi siya naka-pre-order. So, ipapublish syempre natin yung product, dapat naka-on. Pwede nyo din siyang i-share sa Twitter, pero since wala naman akong Twitter, so naka-off. Pwede din siya sa Facebook page para while in-upload nyo yung product, simultaneous ma-upload din siya sa Facebook page nyo as parang advertisement. I-check na natin kung kompleto yung details. Browse lang tayong konti if may na-miss tayo bago i-upload kasi hindi rin siya ma-upload if incomplete. Doon pala sa Facebook page, lagyan nyo ng check, piliin nyo kung saan yung page siya gusto ma-upload. Para pag clinic nyo yung upload, diretso din siya pupunta sa page nyo. Ayan. Ilagyan ko na siya ng check. Then, click mo yung check para ma-upload. Ayan, para uploaded na yung product natin. Pwede mo siyang copy yung link para pwede mo siyang i-share sa mga page mo or i-share mo sa Messenger. Ayan. Tingnan natin kung anong itsura. Ayan. Click mo yung item link. Ayan na yung ginawa natin uploaded na product. So, yun yung mga in-add natin na pictures. Makikita mo nga pala siya dun sa seller assistant. I-click mo yung seller assistant, tapos makikita mo siya sa pinakauna since yun yung pinaka recent na in-upload natin na product. So, ayan yung itsura. Yung in-upload natin, makikita natin yung brand name, yung expiry date, yung barangay address natin, and then yung description kanina na nilagay natin. Wala pa tong ratings kasi syempre kaka-upload lang natin. Ayan. Ngayon, tingnan natin sa search bar. Chine-check ko kasi siya palagi after ko mag-upload. So, punta ka sa search bar mismo sa home. Type mo yung Copify. Tingnan natin kung ayun. Nandun siya sa pinakauna sa search. So, maganda yung pinakauna sa search yung product mo kasi most likely, ito yung unang makikita at sa'yo bibili yung buyer. So, mas maganda lagi nasa unahan yung product natin once mag-search si buyer. So, ayan. Same lang din naman yung pinakita ko kanina, yun din yung naman. Tinignan lang natin kung saan part siya lalabas sa search bar. Since ayun nasa una. Ayan yung mga ibang similar product nung kape na in-upload natin. Yung clinic ko, yun yung ginawa natin kanina na item upload. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo. Kung may questions, i-leave nyo lang sa comment box. And try kong sagutin as much as I can. Thank you for watching.